Hindi pa rin masimula na ang pag-alis sa Tubataha Reef ng barkong USS Guardian na mahigit 3 linggo nang nakasadsa doon. Hindi po kasi makaangkla ang crane ship na mag-aangat sa barko ng Amerika. Nakatutok si Bernadette Reyes, exclusive. Ilang beses sinubukan ng mga Salvor na iangkla ang crane ship na Smith Borneo sa Tubataha Reef, pero nabigo sila. Sa 4 na angkla, isa lang ang kumapit. Kaya ngayong araw, nagdesisyon ng Task Force Tubataha na ihintupan samantala ang planong pag-chop-chop sa sumadsad na USS Guardian. Kailangan maganda ang bite ng anchor dun sa seabed. So nakita nila kung hindi maganda ang bite ng anchor sa seabed, maaring magkaroon ng disgrasya. Nag-i-slip yung isang anchor ng kanilang binaba. So napag kasunduan nila at they decided not to continue with anchoring SMIT Borneo. Hihintayin nila ng mga Salvor ang pagdating ng crane ship na Jascon. Nakatakda itong umalis sa Singapore ngayong araw. Sa February 15, inaasahang darating dito sa Palawan ng Jascon 25. At hanggat hindi na iaangkla ng maayos ang 2 crane ship malapit sa USS Guardian, hindi maaaring magsimula ang kanilang operasyon. Kumpara sa Smith Borneo, mas malaki at mas malakas daw ang Jascon 25. Kaya nitong humila ng mga bagay na may bigat na hanggang 800 tons. Yun ang gagamitin sa pag-lift ng mga sections ng Guardian. Dahil nakakaapekto sa pag-chop-chop sa USS Guardian ng lagay ng panahon, maaaring mabago ang timeline sa pag-alis sa USS Guardian sa Tubataha Reef. Sa pinakahuling assessment ng US Navy, nasa humigit kumulang 4,000 square meters pa rin ang lawak ng pinsala sa Tubataha Reef, kasinlawak ito ng 8 basketball court. Habang hindi pa natutuloy ang pag-chop-chop sa barko, tuloy ang pag-alis ng mga Salvor sa mga gamit sa loob ng USS Guardian. Mula rito sa Palawan, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.